Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi maialis ni Solomon ang tingin sa natutulog na si Courtney. Ilang oras na siya nakatayo sa harap nito at pinagmamasdan ito sa pagtulog, pero hindi pa rin siya nagsasawang tingnan ito. Makailang beses ito nagpabiling-biling sa higaan. Napangiti siya dahil 2 beses na nitong tinawag ang kanyang pangalan. Ilang oras na lang at kailangan na niyang umalis dahil puputok na ang sikat ng araw. Hindi dapat siya makita nito o ng sinuman. Sa susunod na gabi na lang siya babalik. Babantayan niya ito para masigurong walang masamang mangyayari dito sa pagkakahimbing nito. Sooner than you think. Napangiti siya sa pangako niyang iyon dito. Too bad at hindi malalaman ni Courtney kung gaano kabilis ang soon na sinasabi niya rito. Wala siyang kakurap-kurap sa pagkakatitig sa magandang mukha nito. Gusto niyang hawakan ang malambot na balat nito, maramdaman ang init ng katawan nito, maamoy ang buhok nito at mahalikan ang mga labi nito. Pero hindi niya iyon magagawa, hindi niya iyon dapat gawin. Hinahangaan pa niya kagandahan nito nang bigla itong kumislot at tumilat. Siya ang unang nakita nito, natigilan ito at biglang napaupo. Nanlaki ang mga mata nito sa takot at kabiglaan. Walang pagmamadaling nilapitan niya ito at hinawakan sa kamay. Matulog ka na, mahal ko. Babantayan kita. Sol, bakit ka naririto? Binibisita ka sa iyong pag-iisa. Hindi niya nakontrol ang urge na haplusin ang buhok nito. Pagkatapos ay pinadaanan sa malambot na pisngi nito ang kanyang mga daliri. Hinawakan nito ang kanyang kamay at inihilig ang ulo nito roon. Gusto kitang makasama sa habang panahon, pabulong na sabi nito. Naririto ako palagi. Habang panahon, ngumiti ito at saka muling pumikit. Hinalikan nito ang kamay niya, parang bumaliktad ang sikmura niya, kasabay ng kakaibang pagnanasang bigla niyang naramdaman. Akin ka lang, Courtney. Oo, nag-angat ito ng muka at saka marahang ibinuka ang mapupulang labi nito. Habang panahon, Sol, nanginginig ang buong katawan nito habang isinusuko ang sarili sa kanya. Hindi na niya kayang pigilan ang kanyang sarili. Inilapit niya ang mukha niya sa mukha nito at saka maingat idinampi ang kanyang mga labi sa mga labi nito. Napakalambot at napakainit na mga labi nito. Nakadama siya ng panggigigil pero pinairal niya ang pagpipigil dahil sa kanyang lakas ay maaaring masaktan ito sa kanya. Baka bago pa niya namalayan ay nagkadurug-durug na ang malambot na katawan nito. Marahan niyang inilayo ang mga labi rito. Sleep, darling. Sleep now. Pagising mo, isang panaginip lang ang lahat ng ito. Ngumiti ito at saka unti-unting pumikit. Nakatulog na ito. Saka lang niya binitawan ang kamay nito at dahan-dahang lumayo rito. He was reeling from the surge of emotion na naramdaman niya mula sa halik at hawak nito. Hindi siya tao, pero bakit ganoon ang nararamdaman niya? Nanginginig siya sa napakalakas na emosyon na darama niya para dito. Para bang kayang arukin ng kanyang puso ang ibig sabihin na magagandang love poem at sonnet ni Shakespeare. Nais niyang maluha sa galak. Habang himbing na si Courtney ay nanatili siya nakaluhod sa harap nito at nakatingin sa mukha nito. Naninibago pa rin siya sa biglaang bugso ng damdamin niya para dito nang may naramdaman at naamoy siyang kakaiba. Parang mainit na hangin pumasok sa kanyang ilong ang amoy na iyon. Tulad iyon ng amoy na nakadikit kay Salvador. But it wasn't quite the same. Napatingin siya sa bintana. Doon ang gagaling ang amoy na iyon. Sa yungib. Tumayo siya at sumilip sa bintana. Palapit pa lang siya roon ay narinig na niya ang sigawan. Napakunot noo siya at saka mabilis na tumalon sa bintana. Tumakbo siya patungo sa yungib. Palakas ng palakas ang amoy na nagmumula roon. Nakita agad niya ang 2 katawan ng taong nakahandusay sa labas niyon.
Wakwak ang mga leeg at tuyo na ang sugat na animos-sinimot ang dugo ng mga ito. Vampira. Pumasok siya sa loob ng kuweba. Bawat daanan niya ay may nakapulagda. Gustong bumaliktad ang sikmura niya sa nakikita, pero tumuloy pa rin siya sa pagpasok. 2 figura ang nakita niya nasa harap ng mga mommy. Binitbit ng mga ito ang 2 mommy. Nakasuot ng long sleeves na may mahabang hood ang mga ito, kaya hindi niya makita ang muka. "Tumigil kayo!" sigaw niya. Natigilan ang 2 nilalang. Sabay lingon sa kanya nang waring kinikilatis kung ano siya. Naamoy na siya ng mga ito. Kinikilala lang kung anong uri siya. "Ibalik nyo yan! Ibalik nyo yan!" Humarang siya sa harap ng mga ito. Umangil ang isa sa mga ito. Nahulog ang hood mula sa mukha nito at noon niya nalaman na isa itong babae. Isang napakagandang babaeng matangkad at mahaba ang buhok. Ngunit nanilisik ang mga mata nitong tulad ng isang lobo. Namumula rin ang mga iyon na para mga bolang apoy. "Tumigil kayo!" Malakas na awat ulit niya. Sa halip na sundin siya, ay ibinato ng babae sa kanyang hawak na mommy. Saka tumitiling sinugod siya. Bahagya lang niya nakita ang pagtalilis ng kasama nito patungo sa pinto para itakas ang mga hawak na mommy. Pagsugod ng babae sa kanya, naiwasan niya ito. Pagkatapos ay mabilis sa sinundan niya ang kasama nito. Umaatungal sa galit ang babae nakikipagtuo sa kanya. Mabilis na humabol ito habang nasa likuran na siya ng kasama nito. Naabot niya ang isang mommy pero may tumalo sa likuran niya at dumausdos sila ng sabay sa sahig ng yungib. Hinarap niya ang babaeng vampira na pilit na inaabot ang leeg niya para kagatin. Bigla niyang naalala ang kwento kung paano pinapatay ang mga katulad nito. Buong lakas na hinawakan niya ang ulo nito at sinabunutan ito palayo sa kanya. Umatungal ito sa galit. Inaabot nito ang kanyang muka, partikular ang kanyang mga mata. Pero natakpan ng braso niya ang mga kamay nito at saka buong lakas na itinusok niya sa leeg nito ang kanyang pinagdikit-dikit na mga daliri. Pumalahaw ito. Tumayo ng patalikod habang nakahawak sa leeg nito na sinisimula ng agusan ng itim na dugo. Mabilis na tumayo siya at nilapitan ito. Kailangan niyang mabutas ng tuluyan ang leeg nito. Sa kanya ito dadalhin sa bahay nila para sunugin. Tumalikod ito sa kanya at tumakbo palabas ng yungib. Hindi na ito ganoon kalikse kaya inabutan niya ito ng walang kahirap-hirap at sinuntok ng malakas ang ulo. Lumungay-ngay ito. Tumitili pa rin ito pero mahina na. Galit na galit ito sa ginagawa niya pero wala siyang balak na tigilan ito. Hinawakan siya nito at itinulak na malakas. Umitsa siya pabalik sa loob ng yungib. Sinamantala nito iyon para tumakbo palabas ng lagusan. Mabilis sa sinundan niya ito. Pagdating niya sa bunganga ng lagusan, wala na roon ang vampira. Nagpalinga-linga siya sa paligid pero hindi na niya nakita. Pwede ito magtago kahit saan at pumasok sa mga quarter at doon muna sumiksik. Walang katao-tao sa labas ng digging site. Walang waring nakakaalam na may bumisita na sa yungib at may nangyayari na kaguluhan. Bigla niyang naisip ang makapangyarihang mahika pero hindi na niya gaanong pinansin. There would be time to think things over. Saka na iyon, inamoy niya ang hangin. Naroroon pa ang lansa ng dugong iniwan ng vampira. Mabilis sa sinundan niya ang amoy. Nakahinga siya ng bahagya na matunto na palayo iyon sa site. Tumalon siya ng mataas para sundan ang amoy. Ilang talon pang ginawa niya bago niya nakita mula sa ere ang 2 figurang mabilis at tumatakbo patungo sa direksyon tinatahak niya. Nakilala niya sina Samuel at Badong. Bumaba siya at sumabay sa paktakbo ng mga ito. Hindi sila nagpansinan. Tumakbo lang sila ng tumakbo hanggang sa makita nila na nasa kalsada ang mabilis na figura ng babaeng vampira. Hindi dapat makarating doon na vampirang iyon. Kailangan mamatay na iyon bago makarating sa mataong lugar. Tumalon ulit siya. Sumunod sa kanya si Badong habang nananatiling nasa lupa at tumatakbo sa Samuel. Mas malakas ang talon ni Badong kaysa sa kanya. Nakita niya nang maglanding ito sa likod ng babaeng vampira na tumili na naman ng tumili. Hindi na ito nakatayo. Nang itaas si Badong ang ulo ng babaeng vampira, ay nakita nila ni Samuel ang butas sa leeg nito. Tila hindi ito makapaniwala habang tinitignan silang tatlo. "Tatlo?" Hirap na sabi ng vampira. "Saan ka galing? Sinong pinuno ninyo?"
Tanong ni Samuel. Lumapit ito sa vampirang paubos na ang lakas. Biglang sagot ay humalakhak lang ang vampira. Nagsalita sa ibang lengguwahe si Samuel na sa hula niya ay Latin. Nakinig naman ng vampira. Sumagot din ito sa wikang Latin bago muling humalakhak. Matanda ang vampirang ito, sabi ni Badong mula sa pagkakapatong nito sa likod ng babae. Ang mabuti pa siguro ay iuwi natin siya bago tanungin kung sino siya at kung saan dinala ang kasama niya ang mommy. Mommy? Nakakunot noong tanong sa kanya ni Samuel. Napilitan siyang ikwento ang nangyari. Naiwan iyong isang mommy sa cave. Iyong kasama lang nito ang nakapagdala ng isa. Tinignan ni Badong ang vampira. Sol, mapapahamak ang mga tao sa bahay ninyo kapag dinala natin siya roon at natunto ng mga kasama niya ang lugar na iyon. Pero hindi tayo pwedeng umagahin dito. Ang mommy, saan ninyo dinala? Tanong ni Samuel nang balingan nito ang babaeng vampira na humalakhak lang ulit bilang tugon. Walang imik na naglabas ng lighter si Samuel. Hindi ka man mamatay, imanghihina ka sa gagawin ko. Walang kumontra sa kanila ni Badong sa balak gawin ni Samuel. Lumapit ito sa vampira at saka binuksan ang lighter. Nanlaki ang mga mata ng vampira, tumili at nagwala pero hindi pa rin ito na ipagpag si Badong na nasa likod pa rin ito. Saka naman may biglang lumipad sa likuran ni Badong. Bumaligtad ito mula sa likod ng babaeng vampira. Hinabol nila ito ni Samuel ng tingin. Nang balingan ulit nila ang babaeng vampira ay wala na ito. Nakita nilang bitbit ito ng isang nilalang na nakakapa na biglang tumalon sa malayo. Umaktong tatalon din si Samuel pero hinawakan niya ito at pinigilan. Papunta na sila sa bayan. Mahirap na kung doon pa tayo magkakagulo. Sabi niya, hindi nito itinuloy ang nais gawin. Lumapit sa kanila ang nakatayo ng si Badong. Hindi mo ba sila kilala, Samuel? Mga vampira sila. Hindi ko nga alam na may iba pang pamilya na bubuhay dito na tulad ng mga umampon sa akin. Ang akala ko, kami na lang ang naririto. Halatang naiinis na sabi ni Samuel. Napakunot noo si Solomon. Bakit nila gustong kunin ang mga mommy? Baka mga dati nilang kasama ang mga iyon. Sa pantahan ni Samuel. Posible. Anong gagawin natin ngayon? Babalik ba tayo sa campsite? Tanong niya. Hindi. Hayaan nating madatnan nilang ganoon kagulo ang site. Hindi sila tumutol ni Badong sa sinabi ni Samuel. Nagtaas siya ng tingin at saka nakita ang mapusyaw na liwanag sa silangan. Umaga na. Tumakbo na sila pabalik sa villa. Nakatayo sina Tio Anselmo, Romeo, Susan at Harper na animo ay may hinihintay na kalaban nang pumasok silang tatlo sa bakuran. Tumakbo si Harper sa kanya. Ano nangyari? Naramdaman namin dito. Pati nga sina Don Anselmo at Romeo ay napauwi. Nag-aalalang sabi ni Susan. Hindi makapagsalita ang Tio Anselmo niya. Gilalas na gilalas ito sa pagkakatingin sa dalawang kasama niya na walang ipinag-ibang hitsura sa kanya. Sino ang kumuha sa mga mummies? Saan nanggaling ang mga vampirang ito? Mabawi pa kaya nila ang isang mommy na naitakas sa kanila? Bakit parang may mangyayaring kaguluhan sa bayan ng Bagon? Mapanatili kaya na magkakapatid na Bagon ang katahimikan sa kanilang villa? Nakakakilabot mga kafelisidad. Baka madami na namang tao ang magsakripisyo ng kanilang buhay dahil sa masasamang vampira. Kaya naman, abangan!